Amen? Sige po. Tayo po yung mga kapagpunas ng ating mga pawis. Isang napakagandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid sa Panginoon, mga kamananampalataya, mga kapwa lingkod ng Diyos. Hallelujah. Kamusta na po ang inyong buong isang linggo? Ako'y naniniwala na tayo nakaranas ng mga biyaya at pagpapala ng Panginoon, maging ang kanyang pagsama sa ating mga buhay. Hallelujah. Still alive. Amen? Nanatili tayong buhay. Nanatili tayong malakas sapagkat meron tayong Diyos na siya nagbibigay ng kalakasan sa atin. Hallelujah. Kaya, isang napakagandang umaga pong muli sa bawat isa sa atin. Our message for today is all about focusing our eyes on Jesus. No? So napakahalaga po yung ating mensahe ngayong araw. Ako'y naniniwala na ito na lamang ang natitira sa atin. Na nakakasigurado tayo sa ating kinabukasan. Ang ituon ang ating paningin sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, if you have your Bible, please open your Bible sa sulat ng Pastor Pablo sa mga Hebreo, chapter 12, verse 2. Ito po yung ating pagbubulayan, pagninilayan, and I do believe in my heart that God will strengthen us after we hear this message. So, let's continue. In Hebreo chapter 12, verse 2, sabi sa Tagalog, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mapatay sa krus. At siya ngayon nakaluklok sa kanang trono ng Diyos. Ang Diyos ang magpala ng kanyang mensahe sa araw na ito. At sa isang salin ng Tagalog, Poimen Bible, sabi na rito, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tinis niya ang krus. Hindi inalintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanang trono ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay humihingi ng inyong pagsama. Humihingi kami ng iyong pagkasi sa umagang ito, Panginoon, sa kapangyarihan po ng inyong banal na Espiritu Santo. Hiniling po namin na inyong pong pagpalain ang inyong mga salita na amin pong aaralin at uusalin ng bibig ng iyong abang lingkod. Pinadalangin ko po, Ama, ang iyong pagsama. At sa pakikinig namin, Panginoon, hayaan mong ganap na pangkunawa ang idulot mo po sa bawat isa, Panginoon. At tunay nga, Ama, sa pamamagitan po ng mensahe mong ito ay ituon na namin ang aming buhay sa Panginoong Jesucristo. Maraming salamat. Nawa ang Panginoong Jesus ang siyang maitaas sa gitna ng pagtitipong ito. Mahayag ka, Panginoong Jesus, at ang pagsama ng iyong banal na Espiritu Santo ay sumaamin nawa. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay. So napakahalaga po sa buhay ng tao, lalo na sa panahon ito, ang mag-focus. Amen? Diba? At siguro marami sa atin kakaroon ng katanungan. Pastor, paano po ako makaka-focus despite of this pandemic? Despite of this situation, Pastor, paano ako makaka-focus sa ating mga dapat gawin dahil unstable ang mga pangyayari? Hindi po ba? Sa ating kasalukuyang kalagayan ay mapapansin natin na walang permanente. Okay, ulit ko. Walang permanente
sa kasalukuyang kalagayan natin sa panahon ito, sapagkat lahat ay pansamantala lang. Ibig sabihin, temporary. Lahat ay nagpapabago-bago. Di ba? Lahat ay unstable. Lahat halos ay out of focus. Hindi po ba? Napansinin ninyo, walang fix talaga ngayon sa panahon natin. Ngayon may trabaho ka, bukas makalawa wala. Ngayon, MCQ, bukas GCQ. Di ba? Susunod, GCQ, MCQ, bago ECQ. After 2 weeks, nagpapabago-bago, meaning there is no stable, there is no fixed situation. Hindi ba? Pagtulog mo ngayon, okay ka? Bukas pagising mo, iba na sitwasyon. Di ba? Ngayon, gusto mo pumasok sa pag-aaral, pero walang enrollment. Meaning, everything is not fixing. Okay? So we need to focus. Dito, sa dalawang salin ng Tagalog ng Biblia, doon sa unang salin, ituon natin, sabi niya. Ngunit sa pangalawang salin, pagmasdan. Diba? So, ituon means fixing our eyes, right? Focusing. Yung pagmasdan, yung mas focus. So, napakahalaga. So, papansinin natin, mga kapatid sa Panginoon, ay isa ang kanyang tinutukoy. Okay? So, we live in this world full of temporary things. Di ba? Kahit yung mga, kasi nyo nga, kahit yung mga namatay, di ba? Out of focus, even yung kanilang mga kaluluwa, hinahanap pa eh. Hindi ba? So, ang aral na dapat natin makuha ngayong araw ay para makasigurado tayo sa ating eternal na buhay, we need to focus our eyes on Jesus. Ito yung kasiguruhan ng mga bagay na nangyayari sa panahon ngayon. We need to refocus. Because why? People nowadays is out of focus. Even some of believers. Maraming nagsasabi they are believers, pero look what they are doing. Di ba? Ginagawa nila ay mga gawain sa mundo. Pag sinabi mo kasing focusing, ibig sabihin, siya lang, isang bagay lang, ang pinagtutunan mo ng iyong pansin. Means, the center of interest or activity. Okay? Focus means the center of interest or activity. Ibig sabihin, pag nakafocus ka, ibig sabihin, siya lang yung pinaka-sentro mo. Tama? Okay? Like for example, sino naglalaro ng dart? Di ba? Ako, tinatry ko yung maglaro ng dart eh. Di ba, ang focus mo dapat is para makuha mo yung goal doon sa gitna, di ba, yung pinakapula. Kailangan shoot na shoot yung dart doon. Kailangan nakafocus ka. Kailangan nakaposisyon ka ng tama. Di ba? So you need to focus. Okay? Para makuha mo yung ginogol mo. Amen. Diba? Kaya lang, nakakalungkot, dito sa panahon natin, sa ginagalawan natin, everything is temporary. Diba? So, napakahalaga itong ating mensahe ngayon. Focus is concentrate or attention. Yan. Like for example, pag may nagsasalita, ano gagawin mo? Pagalaw-galaw ka ba?
Malakad-lakad ka ba? Pa-cellphone ka ba dyan? May nagsasalita sa gitna? So, para maintindihan mo lahat yung sinasabi, lahat ng mensahe, you need to pay attention. Amen? You need to focus para makuha mo yung blessing na ibinibigay ng Panginoon sa iyo. Fixing our eyes on Jesus is a concept o konsepto na matatagpuan natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. May mga ilan lang na gusto ko lang i-share sa inyo na why we need to focus our eyes on Jesus. Okay? And sabi dito sa Psalm 119 verse 6, "Then I shall not be put to shame, having my eyes fixed on all commandments." Sabi niya. Sa Tagalog, kung ang buong kautusan ay maingat kong susundin, karangalan ng sarili, kung gayon ang aking gagawin. So, we need to focus on God's commandments. Amen? Hindi ba? Maraming mga tao sa panahon ngayon, ang akala mo nakapokus pero hindi pala. Why? Sa pamamagitan ng kanilang ginagawa. Tell some people and ask some people, do you do your devotion? Sabihin, oo. Pero ang totoo, hindi. Why? Because out of focus. Amen? Kasi ang nakafocus sa Panginoon at sa Kanyang salita, nakikita mo sa buhay niya yung binabasa niya sa salita ng Diyos. Amen? Yan ang ibig sabihin ng naka-focus. Pero ang tao ay tanungin mo na ikaw ba ay naka-focus sa Panginoong Jesucristo, tingnan mo na lang sa kung ano ang ginagawa niya kung siya ay naka-focus. Amen? Sapagkat action speak louder than words. Salita ka ng gagawa ka. Okay, nagde-devotion ka, nagbabasa ka ng Bible, pero ano naman ang isinasa buhay mo? Ano ang ginagawa? That's why there are so many people out of focus. Hindi po ba? Kaya napakahalaga na intindihan natin yung sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. Kaya nga, dito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan ng ating pananampalataya. Saan ba nanggagaling ang pananampalataya? Diba? Ang sabi ng Bible, faith comes from hearing and hearing and hearing of the Word of God. Pag sinabi kasi hearing, hindi lang nakikinig ka, kundi nakatutok ka doon sa pinakikinggan mo. Tama? And magre-result yan na yung pinakikinggan mo ay ginagawa mo. Amen? That is the meaning of focusing. Diba? Sabi niya, ulitin ko, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Okay. Na siyang pinagmumulan ng ating pananampalataya. Paano ang isang tao magkakaroon ng pananampalataya kung hindi siya nakafocus kay Jesus? Right? Kaya mahalaga yung tinatawag na focus, pagtuon ng paningin sa ating Panginoong Jesus na siyang pinagmumulan at pinagsasakdal ng ating pananampalataya. Okay? So, also in Psalm 119 verse 15, sabi niya, I will meditate on your precepts and fix my eyes on your ways. Ang Biblia ay nagsasalita at nangangaral sa atin na ituon natin yung ating paningin,
yung ating pandinig, yung ating atensyon sa isang Diyos lamang na nagbibigay ng kanyang atas ayon sa kanyang mga sinalita. Amen? Kaya, mahalaga po ito. Sabi niya, ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo upang aking maunawa, magbubulay-bulay ako. Okay, tanungin ko, halimbawa na lang mga estudyante. Di ba? Paano mo makakamit ang pangarap mo kung hindi ka magpo-focus sa pag-aaral mo? Di ba? Pansinin mo, there are so many students, hindi nakatapos ng pag-aaral, nangarap sa buhay, gusto magpiloto, kaya lang nagbulakbol. Bakit? Hindi nakapokus. There are some students na nakamit nila yung pangarap nila. Bakit? Why? Nagsunog ng kilay, nag-focus sa pag-aaral, diba? Pinagsikapan upang makamit ang pangarap sa buhay. And the same with our salvation. If you really want salvation, you need to focus on Jesus. You need to focus on the Word of Jesus. Amen? Okay? So, mahalaga yun sa ating buhay. Now, in 2 Corinthians chapter 4, verse 18, sabi niya, so we fix our eyes not on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Kaya ang paningin namin ay nakapako. Pag sinabing focusing, pag sinabing fixing, ipapako mo ang paningin mo doon sa mga bagay na hindi nakikita. Amen? Ano yung hindi nakikita? Ito yung eternal. Di ba? Para saan ba ito mga ginagawa natin? Bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Because the assurance of our salvation is eternity in heaven. Amen? Kung dito pa lang sa lupa, hindi mo pinagsikapan ang iyong spiritual na buhay na palaguin at hindi ka tumutuon o ipinapako ang iyong paningin sa pinagbumulan ng iyong pananampalataya, ay kapatid, tagilid ang lagay natin yan sa Panginoon. Amen? If you really want heaven, so focus on the things what's in heaven. Hindi ba? Who is in heaven? Jesus Christ. Where is Jesus Christ? In heaven. Ano na iwan sa atin? Salita niya. Salita niya na madalas hindi pinapansin ng tao. That's why pinadala yung Holy Spirit to remind us about the Word of Jesus Christ. Amen? Kaya mayroong Holy Spirit to guide us, to teach us. At yung Holy Spirit, hindi lang siya basta invisible. Nasa mga tao siyang kinasihan at kinalulugdan ng Diyos. Sino yun? Eh, di yung nag-aalaga ng spiritual mo. Kilala mo yun. Amen? Hindi ba? So yun yun. Kaya napakalaga na unawaan natin yung tinatawag na focusing on Jesus. It is not just a word na binasa at pagkatapos sinarado ang Bible and then tapos na. Amen? Focusing means pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Amen? Di ba? May sinabi doon sa aklat ng Santiago eh. Di ba? Sabi doon sa aklat ng Santiago, basahin ko sa inyo. Napakahalaga ang pagsasabuhay ng salita ng Panginoon. Okay? Yeah. James, chapter 1. Yeah. Sabi nga in verse 22, we talk about focusing, ha? Okay? We talk about focusing. Sinasabi niya, James o Santiago, Kapitulo 1, versikulo 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Pag sinabing mamuhay kayo, okay, ayon sa salita ng Diyos, meaning,
yung buhay mo, para may sa buhay mo yung salita ng Diyos, nakapokus. Right? Nakapokus saan? Kay Jesus Christ. Saan pa? Sa salita niya. Amen? Dahil kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. How come you tell, okay? How come you tell me that you're focusing to Jesus? Yung ginagawa mo, taliwas sa salita ng Diyos. Ako lagi ko sinasabi kay Sister Encar, okay, wala akong problema dyan sa mga ang gagaling gumawa ng insight, no? Ang gagaling magsalita about sa application ng kanilang devotion. But look how they live. Kaya sinasabi ko kay Nanay Encar palagi, Sister Encar, panalo sa akin kapag nakita ko yung dinibosyon niya, isinabuhay niya. Thumbs up ako dyan. Bakit? Nakapokus eh. Pag sinabi kasi nakapokus, ginagawa mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? So, focusing your eyes or our eyes unto Jesus. Keeping our eyes on Jesus means we focus our attention to who is God. Diba? We focus our attention to kung sino ang Diyos. Sino nga ba ang Diyos sa buhay natin? Our God is our Savior, our Father, our help in times of need, our source of peace and joy, our Redeemer, our Protector, our Guide, our good Shepherd. Amen? So mahalaga yun sa ating mga kapatid sa Panginoon. We focus our eyes to God who is give everything for us. Amen. People nowadays, ang daming tinutuunan ng pansin. They focus on material things. They focus on, di ba, mga bagay na kung saan temporary lang dito sa mundong ibabaw. Why not focusing doon sa bagay na pangmatagalan? Amen. Hindi ba? So, focus on who God is. Another thing is, focus who we are in Christ. Sino nga ba tayo kay Kristo? Dapat yun ang focus natin eh. Ano nga ba tayo sa harapan ni Kristo? We focus that we are loved by God. We focus that we are in His hands. We focus that we are safe in His protection. So napakahalaga yun sa ating mga kapatid bilang mga mananampalataya. Another thing is, we focus on God has promised. Sa kabila ng pandemic na ito na inalalagay natin, how do you really trust God? Hindi ba? Sa panahon ito, maraming bumabagsak ang pananampalataya. But if we focus on what God has promised to us, that He will never leave us nor forsake us. Maniwala ka. Hindi ka iwanan, hindi pababayaan ng Panginoon. Focus ka lang. Hindi ka niya lulubayan. Amen? Focus on that He will get us to the other side. Like for example, sino nakaalala kay Peter? Isang senaryo. Di ba? Isang senaryo na kung saan ay isang araw, sumakay sa bangka itong mga alagad ng Panginoong Kristo. Di ba? Na nung mga madaling araw, naglalakad si Jesus at nakita siya ng mga alagad at nakilala siya ni Peter. Sabi ni Peter, Panginoon, nais ko pong pumarian. Ano sagot ni Jesus? Halika. So walang abog-abog, itong si Peter, lumakdaw sa bangka. Nag-step down.
sa bangka. Noong unang lakad siya, he fixed his eyes to Jesus, pero biglang lumakas ang hangin. Yung pagkakatingin niya ng paningin niya, pagkakatuon ng paningin niya kay Jesus, biglang nakabalin doon sa malaking alon. Meaning, na out of focus. Hindi ba? So, ano nangyari kay Peter? Nalubog sa tubig. Biglang humingi siya ng saklolo sa Panginoon. Ganyan ang nangyayari sa mga tao na out of focus. So we need to refocus our attention, refocus our spiritual, refocus our life to Jesus. For He is the author and the finisher of our faith. Paano ba mananatiling nakafocus sa Panginoon? Paano mananatiling nakafocus sa Panginoon? Or how do we stay focused on Jesus? Okay. Gusto kong maunawaan. It's a very basic teaching. Alam niyo, yung basic nga. Madalas hindi natin nakukuha. Basic na nga eh. May naalala ko sa kabataan dyan. Basic. Pinakamadali na yung sinasabing basic, pero hindi magawa. Oh. Bakit mahirap na yun? Okay. Paano mananatiling nakafocus sa Panginoon? Number 1 is, simulan mo ang iyong araw sa Panginoon. Begin the day with God. So, paano mo sisimulan yung araw mo sa Panginoon? Okay? Para hindi ka madiskaril sa gumagapon. Paano mo sisimulan? If we're doing stay focused on God, we have got to include the things of God in our daily lives. Kung gusto natin na nakapokus sa Panginoon, simulan natin ang araw natin sa Diyos na tayo ay manatiling nakatuon sa Kanya sa buong maghapon hanggang sa idagdag ng Panginoon yung mga bagay na nais niya sa ating araw-araw na pamumuhay. Diba? Focus. Begin the day with God. How many are here, pag-isip sa umaga, nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay na meron siya? Diba? Nagpapasalamat sa mga biyayang pararatingin ng Panginoon sa kanyang buhay sa buong maghapon. Begin your day with the Lord na kung saan ay ikaw ay nananatili sa Kanya palagi sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Lahat naman tayo ng mga Bible sa bahay, di ba? Lahat ba ng mga Bible sa bahay natin yan, binabasa natin? Oh. Hindi ba? Some leaders of the church, nariringgan ko, they read the Word of God 10 chapters a day. Nakukuha nila magbasa ng 10 chapters a day. Eh bakit yung iba sa atin, hindi makuha magbasa ng 10 chapters a day? Eh wala namang ginagawa, wala namang klase, pandemic nga. Wala ka namang trabaho sa bahay. Bakit may kabisihan ka sa bahay? Ano kabisihan sa bahay? Sige nga. If you spend time with the Lord, you begin your day with the Lord, idaragdag ng Panginoon mga pangangailangan mo. Amen? Hindi ba? Kung tutusin nga, walang kabisihan ngayon. Bakit? Maraming walang trabaho. Nasa bahay lang. Why not start your day reading the Word of God? That means focusing on Jesus. Reading the Word of God. Okay? So madalas marinig natin ang paulit-ulit na sinasabi ni Jesus doon sa John chapter 15 verse 1 to 11. Sabi niya, abide in me, remain in me. Paulit-ulit yun. Ilang beses bang inulit-ulit yun? Kung babasahin natin yung John chapter 15 verse 1 to 11. At kunin ko lang yung sinabi ni Jesus doon sa John chapter 15 verse 4. At sabi niya, manatili kayo sa akin at mananatili ako
sa inyo. Hindi makakapamuha sa nga hindi nananatiling nakakabit sa puno, gayon din naman, hindi kayo makakapamuha kung hindi kayo mananatili sa akin. So ano ang wisdom na binigay ng Panginoon doon sa atin? Meaning, focusing is connecting to Him. Are you connected or not? Hindi ba? Pansinin niyo yung cellphone na nakakonect sa Wi-Fi. Pagka lobat yung cellphone, mahina yung pagsagap niya sa Wi-Fi, di ba? Tama? Kasi kailangan full charge siya para malakas yung sagap niya sa Wi-Fi. Ganon din tayo mga mananampalataya. Kapag tayo ay naka-plug in, naka-connected sa socket, no, ng salita ng Diyos, malakas yung tinatawag na sagap natin sa tinig ng Panginoon, naririnig natin ito. Amen ba? Focusing is connecting to Him. Yung sinasabi, remaining. Once you're connected, di ba? Sa isang puno, nakakonect, ano nangyari? Di ba? Pag namunga yung puno, namumunga ka rin. Ganun tayo. Kapag tayo nakakonect sa source, mamumunga ka. Magiging productive ka. Diba? Staying focused on God requires abiding in Him. Staying focused on God requires abiding in Him. Ibig sabihin, nakakonect ka sa Kanya. Okay? Nakakonect ka sa Kanya spiritually. And at the same time, nakakonect ka sa simbahan mo. And at the same time, nakakonect ka sa leader mo. And at the same time, nakakonect ka sa pastor mo. That it means focusing on Christ. Why? Because yung mga binanggit ko, it's all about the spirituality. Amen. Di po ba? Okay? Staying focused on God requires abiding in Him. Creating discipline. Pag nakapokus ka, you create discipline to yourself. Bakit? Hindi naman pwede nakapokus ka. Pansinin ninyo Okay, doon sa ating teksto. Ang sabi niya doon, it's all about running the race. Tama? Di ba? Yung tumatakbo. Sabi niya, verse 1, yamang naliligid kayo ng makapal na saksi, iwaksin natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo magpatuloy at buong tiyagang magpatuloy sa takbuhin na sa ating harapan. Hindi ba? So, ibig sabihin, you create discipline para makafocus ka. Hindi ka pa pwedeng mag-focus sa isang bagay na kung ano-ano yung pinagagagawa natin. Tama? Like for example, magbe-bake ka ng cake. Dapat nakapokus ka sa pagbe-bake ng cake. Bakit? Pag nag-bake ka ng cake, nakapokus ka dyan, maganda ang resulta niyan. Tama? Pero kung magbe-bake ka ng cake, sa kabilang side, magkukusod ka ng labahan. Habang pinupuno mo ng tubig yung drum, nagmi-mix ka ng mixing, iiwanan mo muna sandali, may hugasan to, maghuhugas ka. Kilala mo si Martha? Masyadong abala sa mga bagay-bagay, out of focus. Si Maria nakafocus. Dapat tulad tayo ni Maria. Amen? Nakafocus. Creating discipline. To focus on the things above, not on this earth, on the things of this earth. No? Yung focus mo doon sa mga bagay na nasa langit na makakaluwalhati sa Panginoon. Hindi yung Kristiyano ka, pinalaya ka sa kasalanan, ang ginagawa mo pa rin dahil pinalaya ka, bumabalik ka sa kasalanan. Marami akong ganyang kilala. Amen. Why not gamitin mo yung kalayaan na ibinigay sa iyo ng Panginoon to focus?
to Jesus. To focus on His Word. Bakit kung ano-ano yung mga focus ng mindset natin? Itong panahon na ito, may COVID ka, dapat nakafocus tayo sa second coming ng Panginoong Jesucristo. Right? Amen? Focus na tayo doon sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Malapit na. Amen. Darating ang paghuhukom ng Panginoon. Tapos pagka hindi kayo napasama, sisihin nyo, leader mo. Bakit? Out of focus ka eh. Pinopokus ka, ayaw mo mag-focus. Diba? Dito ka, gawin mo to, halika dito. Eh, nahirapan ka. Hanggang sa sumasama yung loob mo, pinopokus ka, nagka-out of focus ka, nagpipiro, di dyan ka. Tama? Dito ka sa nakapokus. Right? Amen? Kaya kayo mga kabataan, huwag matigas ang ulo. Pag pinopokus kayo, mag-focus kayo. Ang hirap kaya yung akay, dali kayo sa maayos, tapos magpapakariwara kayo. Bitawan kaya kayo. Amen? Matumato sa langit, ang tamaan magmagal, di lang mga kabataan, pati matatanda. Sa simbahan, marami. Pinopokus, nagkakanta kuba ng pastor, kakanta puti na po. May pinopokus yung kanyang mga, tinuturuan ng mga tao mag-focus kay Jesus kung ano ang pinagagagawa. Out of focus. Tapos pag dumating ang panahon, nagkahusgahan na, nagkahatulan na, napunta sa impyerno. Pagdating sa impyerno, sisihin yung pastor. Amen? But anyway, mahal namin kayo. I want you to listen carefully. I want you to refocus your spiritual life. Ang talino mo nga eh. Sa sobrang talino mo, nawawalay ka. Hindi yun eh. Hindi naman tinawag ng Diyos yung mga matatalino. Ang tinawag ng Diyos yung mga mangmang. Para ipahiya yung mga matatalino. Minsan sobrang pangangatwiran natin. Out of focus pag sobrang ng pangangatwiran. Tama? Amen ba? Ito yung panahon na dapat talaga may boldness ng pagsasalita ng salita ng Diyos eh. Hindi pwede pa, baby effect tayo rito. Right? Amen ba? Okay? So mahalaga. Let's start the day with the Lord. Begin it with the Lord. O pag-isip mo sa umaga, anong gagawin mo? Mananalangin ka. Tapos ka ng Bible. Ano ba sabi ko sa Joshua chapter 1 verse 8? Meditate it day and night. Araw at gabi ang pagbabasa ng Biblia. Hindi araw lang, hindi oras lang. Right? Diba? Okay? So, reading the Word of God and talking to Him about the day ahead. Kaya ka nababasa ng Bible, kaya ka nagpo-focus sa Panginoon sapagkat inaalam mo sa Panginoon kung ano yung magiging sa araw ng bukas. Amen? Eh si Lord lang naman ang magtuturo na sa araw ng bukas, hindi mo alam yan. At lalo hindi natin alam yan. Si Lord lang nakakaalam ng araw ng bukas. Sapat na yung araw ngayon. So you need to focus to your God, to our God, diba? In everyday life. So mahalaga yun. Okay? You will have a greater focus on Him throughout the day. Yeah, start your day reading the Word of God. Amen? Kung mo simula ng araw mo para makapokus ka sa Panginoong Jesucristo. In Psalm 143 verse 8, let the morning bring me word of your unfailing love, but I have put my trust in you. Show me the way I should go. For to you, I entrust my life. Sa Diyos lang natin itinitiwala ang lahat ng bagay. Diba? That is number one. Focusing on the day with God. Diba? Number two is
Focus on prayer. Marami, lalo ngayong panahon ito, Kristiyano matatawag, napaka-prayerless. Wala nang pagtitipon sa simbahan, wala nang prayer meeting. Prayerless pa. Ang dami ba talaga kabisihan? Amen. No. Tumuon sa panalangin. Sino ba tinawag para manalangin? Di ba tayo mga Kristiyano? Wanting to focusing our eyes on Jesus is focus on prayer. Bakit? Kasi yung panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. May kabigatan ka. Ito nangyari. Kabigatan. Paano mo papagagaan yung kabigatan kung hindi ka mananalangin sa Panginoon? Ano sabi doon sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 17? Magalang kayong lagi. Maging matiyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ng Panginoon sa Kristo ang lahat ng pangyayari sapagkat yun ang ibig ng Diyos. Ito nangyayari ito. Ibig ng Diyos. Ibig ng Diyos itong nangyayari ito. Bakit? Sapagkat ibig ng Diyos na tayo ay mag-focus sa Kanya. Bakit nangyari ito? Ipagpasalamat sa Diyos. Bakit? Wala ka. Hindi ka tinamaan ng COVID. Tama? Focus on prayer. Prayer works. Prayer is our weapon against the work of the enemy. Eh bakit? Nagpapatalo. Magbukas ka ng TV, lahat ng bad news mapapanood mo, maririnig mo. Lahat ng narinig nating balita ay dalhin natin sa panalangin. Amen. Ang dami-dami papanalangin. Panalangin mo yung tao sa paligid mo. Panalangin mo yung barangay mo, yung community mo, yung bansa mo. Maraming mga Kristiyano sa panahon ngayon, sa gabi, tulog na lang, hindi na magpe-pray. Pag-ising sa umaga, wala pa rin prayer. Pagkain, lalo walang prayer. Hindi magpasalamat sa Panginoon, bukwang na lang dyan. Ano kailangan ng pastor pa? Hello? Bato-bato sa langit, ang tamaan. Mag-focus sa Panginoon. Saan ka tinawag? Tapos gusto mo maligtas? Eh, out of focus ka? Paano tayo na? Yung gusto maligtas, dapat nakapokus kay Jesus. Nakakonect kay God. Nakakonect sa Word. Nakakonect sa mga kapatid sa Panginoon. Amen. Not by your own, but by the Lord. Hindi ba? Ayan. Prayer is talking with God. Ayan ang prayer. Pakikipag-usap sa Panginoon, our direct line in heaven. Yung prayer, direct line. Walang dadaan ng ibang direct line. Parang sa atin, di ba? Ano yung pinaka-local natin dito? Parang direct line. CO2 PLDT, di ba? Direct line, di siya sa cellphone. Direct line. Di ba? Ganyan yun. Okay? Our direct line in heaven. Prayer is a communication process that allows us to talk to God. It is a communication process. How many are here talking to God? In prayer. Di ba? Eh kung hindi ka nananalangin, tapos ang dami mong kabigatan, iyak ka nang iyak, eh hindi ka naman nananalangin sa Panginoon, paano gagaan yan? Hindi ba? Eh yung burden mo, para mag-light mo, ilagay mo sa kamay ng Panginoon. Yung sa amin ng Panginoon, come to me, all you heavily laden. Yung mga nabibigat pa. Lahat doon, lumapit kay Jesus Christ. Hindi ba? So, we need to communicate to our Lord. One way to focusing on Jesus is to communicate with Him in prayer. He wants us to communicate with Him like a person-to-person phone call. Paano mo kinakausap kaibigan mo? Sa kabilang linya.
Di ba, call? Pag di kayo magkaintindihan sa text, ano gagawin mo? Call. Video call. Di ba? Para maabot mo yung, naalala ko yung isang araw, nag-messenger, video call tayo, tama? Ang saya, di ba? Yun eh. Nagkakaroon ng personal communication. Hindi lang siya text-text. Imagine mo, yung ginawa ng Panginoon, ito, para to communicate us, ang kapal nito. Di ba? Ginawa ito ng Diyos to communicate to us. But people, sad to say, didn't communicate to the Lord. Nakikipag-communicate lang sa Lord, hingi ng pagpapala. Panginoon, pahingin bahay. Panginoon, pahingin sasakyan. Panginoon, pahingin cellphone. Ang Panginoon, di na Panginoon, naging penge noon. Puro penge. Did you pray for your neighbor? Did you pray for your brothers and sisters in Christ? Did you pray for your church? Did you pray for your pastor? Did you pray for your nation? Hello? Kasi minsan meron one-sided na na communication sa Lord eh. Yung pengi noon, one-sided yun. Pengi nito, one-sided yan. Tapos hindi mo ginagawa yung kalooban ng Lord. Binibigyan ka ng Lord, and yet hindi mo ginagawa yung kalooban ng Lord. That is one-sided. Focus on God. Hindi ko ba? Napakalaga sa atin bilang mga kapatid sa Panginoon. He wants us to communicate with Him like a person-to-person phone call. Yung cellphone, ano use na cellphone? Cellphone and other devices have become a necessity to some people in today's society. Totoo, yung cellphone, pag wala ka cellphone, para kang mamamatay. Tama. Bakit? Sapagkat ang cellphone na yan, mga electronic device na yan, nakakonect na ngayon sa buhay ng tao. Pag wala ka ng mga bagay na yan, nakaw, parang ikaw, sa palagay mo sa sarili mo, ikaw ang pinakakawawang tao. Pakiramdam mo lang yun. Para bang ikaw yung huling-huling tao. Di ba? Kasi, bakit? Napakadali ng communication dyan. Madaling kumonekta sa mga tao. Just a phone call, diba? Dial mo lang, maya-maya, connect ka na eh. We have all kinds of devices to communicate to one another. Bakit meron tayo yan? To interact. Diba? Kaya nga sa messenger, ginagamit natin yan. To interact. Hindi yung puro sin lang. Sinners. To interact. Kaya nga natin ginamit yung messenger, lalo na sa group, lalo na sa discipleship, to interact. Kaya minsan, sasalita ko din, "Hoy, sumagot naman kayo. Puro kayo mga sin lang. Sin lang kayo ng sin. Wala ba kayong loob?" Paano pala sumagot? Diba? Isang tinatanong mo, sinin ka lang. Kinamusta mo, isang taon ka bago ka sinilip. What is the use of that cellphone? Mobile Legend lang? Di ba? Amen. Ito ba ito sa langit? Mag-refocus na. Panahon na para mag-refocus sa Panginoon. Di po ba? Kalimutan natin yung mga bagay-bagay na nakakapagbigay ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Too many people, prayer seems complicated. Marami daw mga tao para sa kanila. Yung panalangin, napakahirap. Mayroon pa manalangin. Sarap kaya manalangin. Bakit? Pag nanalangin ka, nalalaitan yung burden mo. Naibibigay mo sa kamay ng Diyos yung dinadala ng puso mo. Hindi ba? Masarap manalangin pag madaling araw. Mga alas 3 ng madaling araw. Hindi ba? You feel the presence of God. Ini-embrace ka. Yung prayer sa ibang tao, it is complicated for them. But it is simply talking to God. Mayroon pa makipag-usap sa Diyos. Ako nga kung may ginagawa ko, kausap ko si Lord. Kung ano ginagawa ko dito. Lagi ang nasa isip, Lord, palain mo itong ginagawa ko.
Kahit pag bumibiyaya ako, kukusap ko sila, Lord, samahan mo po ako. Ingatan mo po ako sa daan ko. Huwag po kaya ma-checkpoint ako, Panginoon. Di ba? Kahit doon sa amin, kahit may COVID doon sa amin sa Mount Plaza. Lord, huwag mo po kaya harangin ako ng mga barangay sa checkpoint. Ganito. It's simply talking to God. That is prayer. Third is avoid distraction. If you really want to focus on Jesus, avoid distraction. Diba? Na, ito ba na-notice ninyo? Minsan may mga pagkakataon magbabasa ka ng Bible. Iisip mo na magbasa ng Bible. Iisip mo na mag-devotion. Pero, may mga bagay na umaagaw ng attention mo. Tama? What you call that? Distraction. Bakit? Ayaw ng diablo na mag-focus ka sa ginagawa mo sa Panginoon. Kaya nga, di ba? He came here to steal, to kill, and to destroy. That is the work of the enemy. Yung i-out of focus ka ng kaaway, i-distract ka ng kaaway, guluhin ka ng kaaway. So, avoid. So, ano dapat gawin? Para makapokus kay Jesus. Avoid distraction. Di ba? Paano mag-spend time with the Lord? Eh, di para walang distraction. Early in the morning, meron pa naman nagdedebosyon ng magla-lunch na. Eh, yung alam ko, devotion, early in the morning. When you wake up, pagmulat ng mata mo, Biblia ang anak mo. Presensya ng Diyos ang sasalubungin mo. Hindi yung, di ba? Yung iba, tanghali na nagising, alas 9 na, alas 10 nagigising. Magdidibusyon pa raw yan. Ay naku, distraction na. Nakaupo ka, bigla ka tatawagin. Nanay mo, anak, magigib ka ng tubig. Nakaupo ka na, hawak mo ng babay. Anak, magsahin ka. Alas 10 na. Distraction eh. Avoid it. Kaya, when you focus on Jesus, you must discipline yourself. Okay? And have a time management. Ang daming oras sa cellphone. Maghapon na halos sa cellphone. Puno ka na nga ng radiation. Pagdating sa Panginoon, bubuklat ka ng Bible, dahil nauna yung cellphone, aantok-antok ka ngayon. Hindi mo ngayon ma-overcome. Distracted ka. So, tanggalin yung mga nakaka-distract. Ano? Tanggalin yung cellphone. Kaya nga dito yung mga bata. Yung kami mag-asawa, pag oras na wala cellphone. Alas 10 ng gabi, wala ng cellphone. Tulog. Abay mga bata ngayon. Alas 2 na ng madaling araw. Gising pa. Nakikita mo yung mga, ano nila, may mga green pa. Tapos pag tinext mo, sasabihin, ay nakakatulugan ko. Pero totoo, naglalaro ng Mobile Legends. Magsisinungaling pa. Liars goes to hell. Kristiyano ka, di ba? Eh, bakit ka ko? Mag-aaraso ka pa. Kaya sumagot dyan. Makinig ka na lang. Sumunod. Alam mo masama sa'yo, ang dami namamatay dyan ah. Kamakailan lang, oh. Yung inaanak ni nanay ka. Patay! Diba? Yun eh. Yung masama sa katawan, tigilan. Ano masama mapuyat? Pag bumaba yung immune system, mapuyat ka ng puyat, tamaan ka ng COVID. Puyat ka eh. Bakit? Yung COVID, naghahanap ng mahina ang immune system. Hindi ka naman tatamaan ng COVID kung malakas resistensya mo eh. Tama? Eh kung lahat mo naman ng multivitamin sa Mercury Drugstore, nilaklak mo eh. Tamaan ka ba na? Siyempre hindi. Eh kung puyat ka ng puyat, tapos hindi ka pa kumakain. Pag tama na, hello? So avoid distraction.
Focusing on Jesus. Paano ako magpo-focus? Avoid distraction. Okay? Yan. Diba? So, nangyari kay Peter, Matthew chapter 14, verse 30. Ngunit nang mapansin niya, ngayon, siya natakot, nagsimulang lumubo. Panginoon, sabikipin niyo po ako. Sigaw niya. Because of problems and trials, tumatama sa buhay ng tao na out of focus ang tao. And we are not accepted in this kind of trials and testing in life. Diba? So we need to focus on Jesus. Ito yung panahon na hindi ka mawalay kay Jesus, bagkus lalo kang mag-focus, lalo kang kumapit, lalo kang mag-connect, sapagkat ito yung panahon na ang mga tao nagdi-disconnect sa presence ng Panginoon, na out of focus. Kaya ngayon sa kabataan dyan, pinagsasabihan natin, nagninegosyo ka ngayon, huwag mo kakalimutan yung devotional life mo. Dinagdag ni Lord yan, blessing yan. Ibig sabihin, pagpapala yan. Pero kung yan ang magiging dahilan, mawala ka sa presensya ng Diyos, hindi galing kay Lord yan. Amen? Marami. Noong una, humihingi ng panalangin sa Panginoon. Lord, pagpalain mo po kami, Panginoon, maglilingkod kami sa iyo. Ngayon, pinagpala ng Panginoon, nawala sa Lord. Dati faithful, ngayon unfaithful. Dati nakapokus, ngayon unfocus. Amen. Ito yung panahon lalo lumapit sa Panginoon. Hindi ito yung panahon na kahit na pinagpapala ka siya, ilalayo ka. Aba, pagka mamaya akala mo pinagpapala ka ng akala mo galing sa Diyos yung pagpapala, pero nawawala ka sa nako, sabihin ko sa iyo, ang totoo niyan, hindi galing sa Panginoon yan. Dahil yung galing sa Panginoon, the more pinagpapala ka, the more lumalapit ka sa Panginoon, the more naglilingkod ka sa Diyos, the more sumusuporta ka sa gawain ng Panginoon. Amen? Yan ang pinagpapala. Yan ang nakapokus. Kung ibang focus mo, puro hanap buhay ka lang dyan, lesson ka sa Panginoon, out of focus ka, kapatid. Tapos biglang nag-rapture. Naalala niyo yung kwento ng itik? Yung magkumpare. Sabi niya, pre, hindi ka, simba tayo. Simba silang dalawa. Praise the Lord. Hallelujah, amen. So ilang consistent na gano'n, nananalangin si kumpare na, Panginoon, pagpalain mo po ako para makasuporta ako sa church. So, pinagpala ng Panginoon, binigyan siya ng isang pares ng itik. Itik ba? Alam niyo yung itik? Pinarami niya, pinarami. Sisimba. Pero kung marami na, iniimbitahan ng pares. Sabi niya, pare, simba ka na. Sabi niya, sige, ikaw na lang. Yung itik eh. So nagsimba yung kumpare, yung isang kumpare na iwan kasi because of itik. Pinadami yung itik. Hiniling eh. Madamihin. Pero nawalay naman siya sa Panginoon, hindi na siya nagsisimba. Dumating ngayon yung panahon. Nag-rapture. Taka siya. Bakit kaya si pare hindi na ako sinusundo? Okay? Bakit kaya hindi na siya pumupunta rito? Nagtanong siya ngayon sa Panginoon. Panginoon, si pare po, hindi na ako sinusundo dito. Sinagot siya ng Lord. Wala na. Na-rapture na siya eh. Nagulat siya. Sabi ng Panginoon, ako po, di po ba ako kasama na sinagot siya ng Panginoon? Yung itik! Yan, pag busy ka sa mga material thing na meron sa mundo, hindi ka busy sa Panginoon, pagdating na rapture, baka di ka makasama. Okay? Dahil itong salita ng Diyos ay paghahanda. That's why we focusing our eyes onto Jesus, sapagkat ang kabuuan nito, ikaw at ako ay makasama sa piling ng ating Panginoon. Hindi yung nandito ka sa mundo, kung ano-ano pang pinagagagawa mo. Abalahin mo ang sarili mo na ibabad sa salita ng Diyos. Amen? Baka bukas makalawa, pag-gising mo,
Bigyang nag-rapture, kasama ka. Eh kung yung katabi mo sa higaan, hinanap mo, nawala, siya pala ikaw na iwan, paano? That is the result of unfocusing. Okay? So avoid distraction. Ang ating spiritual na buhay, sa ating spiritual na buhay, iwasan ang makapagdulot ng kalituhan. Yung distraction, kalituhan yan eh. Kaya walang Kristiyanong nalilito. Amen? Pag nakapokus ka, hindi ka dapat nalilito. Kaya pansinin mo kung ano-ano iniisip ng iba. Eto, mga bagay na nakakadistract sa atin. Ilan lang to? Una, worry. Pag-aalala. When you worry, it keeps you out of focus and it will affect you on being unfruitful and unproductive. Pansinin mo. Di ba? Pag nag-aalala ka ng nag-aalala sa araw ng bukas, lagi na lang iniisip mo, di ba? Na-out of focus ka. Imbis na tiwala ka sa Panginoon, imbis na umasa ka sa salita ng Diyos na sinasabi sa'yo, panghawakan ito. Because there's nothing is possible with God, with those who believe. Pag ikaw ay palagi nag-worry ka palagi, di ba? It will affect you of being unfruitful and unproductive. Walang magandang resulta sa ginagawa mo. Distracted kasi because of worry. Worry keeps you from growing in faith. Pag nag-worry ka nag-worry ka lalago sa iyong pananampalataya. Okay? Yan mga ilang bahagi. Next is greed. Sa panahon ito, di mo na kailangan mag-greed. Can consume our lives and choke out our desire to live for God. Hindi mo kailangan na, kailangan ko to. Hindi na. Ang focus mo dapat, hindi sa mga material things. Kay Lord. Amen? Kaya mga estudyante, I encourage you. Hindi mo kayo makapag-aaral ngayon, focus kay Lord. Kay Lord. Dahil pag nakapokus ka kay Lord, makakatapos ka ng pag-aaral. Amen? Dahil pag nakapokus ka kay Lord, ipoprovide ni Lord pag-aaral mo. Nakapokus ka kay Lord, ibibigay ni Lord yung eskwelahan na papasukan mo. Huwag kang magmadali. Focus on Jesus. Yun ang kailangan natin. Sa mga tatay, masyadong nagmamadali. Amen? Yun mahalaga. Okay? Third is, mga bagay na nakakadistract sa atin, ano? Pleasure of life. Yeah. Diba? We need to maintain a balanced life. Balance yung pamumuhay, ha? Huwag naman yung ganito na nga may COVID, magbabakasakali ka pa, punta kang Baguio. To pleasuring your life, yourself. May COVID na nga, gusto mo mag-beach? No! Okay? So, yung mga bagay na nakaka-distract sa atin. God wants us to have time to rest, no? Especially including on Sabbath day, sa presensya ng Panginoon. Hindi lahat ng oras kabisihan. Hindi lahat ng oras ay para sa sarili. Give time to God. Bigay ka ng oras sa Panginoon. Focus on spiritual things. Okay? So, lagi natin tatandaan yung tatlong bagay. Kung paano tayo magpo-focus sa Panginoon. Begin the day with the Lord. Okay? Second is, focus on prayer. Third is, avoid distraction. Amen. Kaya, ituon natin ang ating paningin kay Jesus, siyang pinagmumulan ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal nito dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Hindi niya iginaya ang mamatay sa krus at ngayon nakaluklok sa kanan ng Diyos. Look what Jesus did. Jesus focused on His destination. Di ba, nung nadalangin sa Jesus, sa Gethsemane, sabi niya, maaari yung sa araw niya, huwag idagdag naman. Pero,
Let your will be done. Sabi niya, Ama, ang kalooban mo mangyari, huwag ang sa akin. Kaya nag-go siya. Nag-focus siya doon sa goal ng Ama through His life. Tingnan mo. Napagtagumpayan na. Sino naligtas? Sino ang bunga ng ginawa ni Jesus? Tayo. Kaya tayo naligtas. Amen? God saves us. Saves. He saves you and me. What is the use of your salvation if you're not focusing on Him? The one who gave His life for us to save. Kapatid, balik sa Panginoon. Refocus. Search your heart. Baka nawawalay na tayo. Baka nalalayo ka na. Apayin mo sa puso mo kung tama pa yung tinatahak mo. Baka hindi. Ayan ang Bible, oh. Nasa ibabaw ng mesa mo. Ayan ang Bible, nasa tabi ng upuan mo. Why don't you read it? Ayan ang pagpupukusan ng atensyon. Salita ng Diyos. The Word of God is our passport to heaven. Sumapunta ng langit kung ano-anong iniisip mo, ginagawa mo. Ayan ang Bible, oh. Basahin mo. Tulungan mo sarili mo na bago pa dumating ang Panginoong Jesucristo, tiyak ang kaligtasan makamit mo. Focusing on Jesus. Hallelujah. Not focusing on material things, but rather focus on spiritual things. That is eternal. Amen. Tuunan mo ng pansin ang destinasyon ng kaluluwa mo, kapatid. Why these things happen? Sapagkat ang gusto ng Diyos, ang lahat maligtas. Gusto ng Diyos, ang lahat tumawag sa Kanya. Gusto ng Diyos, ang lahat mag-focus sa Kanya at sa Kanyang salita. That is the purpose why these things happen. Kapatid, make up your mind. Realize mo ang bagay-bagay. Stop enjoying the world. Start enjoying the presence of God and His Word. Yung kaluluwa mo, maligtas mo. Tulungan mo maligtas ang kaluluwa mo. Hindi ka mamabot ng pastor mo. Hindi ka mamabot ng leader mo. If you know that you are a Christian, then prove it to God. Study the Word. Pray consistently. And avoid everything that will distract. It's all about you and God. If you really love your soul, save your soul. Your soul needs Jesus. Siya lang ang magbibigay ng kapayapaan at katagumpayan sa buhay nito. In Colossians chapter 3 verse 2, isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Focusing your mindset on the things above, not on the things of this world. Tama na pagdaraya sa sarili. Tama na panlilinlang sa sarili. Be true to your God. Maging totoo ka sa Panginoong na kilala mo, pinaglilingkuran. Hallelujah. Start searching your heart so that you can be focused to the source of life.
Father, thank you. Your goodness and your faithfulness in us. We need you, Lord Jesus. We want to refocus you on you, Lord. Maraming mga bagay ang nakaagaw ng atensyon namin, Panginoon. Maraming mga bagay ang napagtunan namin ng pansin, Lord. Without our knowing, God, napapalayo kami sa iyo. Right now, Lord, we humble ourselves to you, God. Malapit kami sa iyo. Humihingi kami ng kapatawaran sa iyo, Panginoon. Ama, tawarin mo kami sa aming mga kaabalahan. Patawarin mo kami sa mga kung saan napopokus o natutuon yung aming atensyon sa mga bagay na meron dito sa iyo, Lord, which is nakapaglalayo sa iyo sa amin. Patawad, Panginoon, sa aming mga kabalahan sa sobrang kamisihan sa mundo na ang akala namin papunta pa kami sa kaligtasan, pero hindi pa. Salamat sa kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon, kaya siyang umupukaw ng aming damdamin, ng aming puso, gumigising ng aming espiritual. Panginoon, tulungan mo kami. Nais namin, Lord, na mag-refocus sa iyo. Nais namin matuon namin atensyon sa iyong mga salita. Mababad kami rito, Panginoon, in preparation, Lord, for the days to come. Panginoon, Lord, have mercy on us, Lord. Have mercy. Kaapagan mo kami. Help us, starting today. We will read your word. We will communicate to you in prayer, God. At iwasan namin ang mga bagay na makakaagaw ng atensyon namin, Panginoon. Para nakapokus na. We want to focus on you, Jesus. The author and the finisher of our faith. Panginoon, maraming salamat. Pagpalain mo aking mga kapatid na nais na makapanumbalik sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po sila. Tulungan mo po sila, Panginoon. Kasihan mo sila na iyong banal na Espiritu Santo na iyong ipinadala sa mga taong nananampalataya sa iyo. At turuan sila sa mamamagitan ng iyong mga salita upang ang kanilang kaluluwa ay ganap na maligtas. Kasihan mo ang bawat isa. Pagpalain sila, Panginoon. Maraming salamat naman sa pangyarihan ng iyong banal na salita. Siyang aming pong narinig sa tanghali ito. Papuri sa iyo, magliwala ko sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Mag-sing us. Ikaw ang pag-asa sa landas na di tiyak. Gabay ang iyong kamay sa gabi na kay dilim. Liwanag mo'y aking Jesus, ikaw sa mundo na kay gulo. Ikaw ang pag-asa sa landas na di tiyak. Gabay ang iyong kamay sa gabi na kay dilim. Liwanag mo'y aking Jesus, ikaw. Ikaw kailangan ko, wala nang iba. Wala nang iba sa buhay ko, Jesus. Wala nang iba.
naisin ng puso namin, Ama, na lagi pong nakatuon sa iyong kalooban bilang mga anak mo, Panginoon. Sapagkat dito mo kami tinawag, dito mo kami iniligtas, Panginoon. Kaya mo, kapangyarihan ng iyong mga salita ay patuloy na magdulot sa amin, Ama, ng kasiglahan upang mag-focus kami, Panginoon, sa aming espiritual na buhay. Panginoon, inaasam namin, Ama, na ang katiyakan ng aming kaligtasan. Tulungan mo kami na gawin ang iyong naisin, sundin ang iyong mga salita, lumakad ayon sa iyong mga panukala, Panginoon. So that we can fix our eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. Inyong pagpalain, Panginoon, ang bawat isang nakinig, bawat isang nanood, hindi lamang nakapakanood at nakapakinig, hindi gawin kung ano ang nararapat, Panginoon, na kanilang natutunan, Ama. Ang kapangyarihan ng iyong salita ay nagdudulot ng pagbabago ng buhay ng isang tao. It brings transformation sa buhay ng isang nilalang. Kaya, O Diyos, tinitiwala namin sa inyo, sa buhay ng bawat isa, bino silang pagpalain. Ingatan niyo po ang bawat isa, bawat pamilya, i-represent na kanilang tahanan, higit sa lahat, Panginoon. Kasihan ninyo, Ama, ang kanilang araw-araw na pamumuhay. Tulungan sila laging magtagumpay at unahin ang iyong salita, ang pananalangin, at lumayo sa anumang mga balakid na kaaway na makapaglalayo sa kanila. Panginoon, maraming salamat. Kapurihan ay sa iyo lamang, kalwalatian. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Receive your benediction sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-aarap sa inyo na walang kapintasan, na malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa mamagitan ng Yesu Kristong Panginoon natin, sa Kanya kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanpaman. Umayo kayo mapayapa, taglayan o saganang biyaya ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. God be the glory. We should pray in Jesus' name. Amen. Amen.